Naparanok si Meredith dahil gustong tumbukin ang salita ni Armando at di niya nagustuhan ang ibig nitong sabihin. Alam niya at sigurado siyang sino ang pinatutungkulan nito. Kaya lamang naman ito naroon ay dahil sa imbitasyon ni Mrs. Del Rio pagkatapos ay mapaparatangan pa ito ng hindi maganda. Ang buong akala niya magagalit si Noah pero sa halip, inihit pa ito ng tawa dahil sa paratang ni Armando. Mando, stop it! Di ganong klaseng tao si Noah kung siyang tinutukoy mo? Di napigilan niyang sabi sabay lapit sa kaibigan. Napatingin sa kanyang lahat ng naroon, partikular ang mga pulis na nag-iimbestiga. Katahimikan ang sumunod na mayani pero nanonood ang titig ni Armando sa pinararatangan. Bagaman kilala niyang di mapanghusga ang mga magulang ni Armando, bakas din sa mukha ng mga to ang paghihinala. Gusto kong mainis sa bintang mo, Mayor Del Rio. Pero mas natatawa ako dahil di ko alam kung saan ang galing ang basihan mo. Ani Noah na hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti sa mga labi. Naglilipat-lipat ang tiyan niya sa mga ito nang biglang sumulpot ang isang pulis habang hawak sa kamay ang isa sa mga kasambahay ni Armando na si Mildred. Namumutlat na katungo habang inihahakbang ang mga paa. Kaagad kinutuban siya ng di maganda. Mayor, may gusto kong sabihin tong kasambahay ninyo? Seryosong sabi ng pulis. Napabaling ang tingin niyang lahat sa mga ito, partikular sa maid na noong mga sandaling iyon, halos manginig na sa hindi niya malamang dahilan. Ano yon, Mildred? Maotoridad ang tono ni Armando na tanong sa mabait na katulong. Nakasama niya na noon si Mildred dito sa manson noong mga panahong nagpapanggap siyang Melanie, kaya alam niyang mabait na bata to at hindi to pala kwento. Sa pagkakaalam niya, dalagang ina ang pobre. Sir, wala pa man umiiyak na si Mildred. Parang binagsakan ng langit at lupa ang itsura. Speak up, Mildred. Huwag kang basta na lang umiiyak dyan. Bagaman mahinahan ang pagkakasabi ni Armando, kitang-kita niya ang pagtatagis ng bagang ito. Marahil nahuhulaan na rin ito kung anong sasabihin ng kasambahay. Matalino tong tao kaya't alam niyang kahit hindi pa magsalita si Mildred, may ideya na si Armando kung bakit ito nagkakaganon. Patawarin po ninyo ako. Binalingan nito ang mag-asawang Del Rio at nagulat siya sa ginawa nito. Lumuhod to sa harap ng mga matatandang amo habang patuloy sa pag-iyak. Madam, senyor, patawad po. Kasabot po ako ng mga nanloob dito. Suminghot muna to bagay nagpatuloy sa pagsasalita. Patawad po. Nagawa ko lang po yun dahil nasa ospital ang anak ko. Kailangan po niyang maoperahan sa puso. Wala na ho ako maisip na paraan kaya tumayo ka dyan, Mildred. Mahinahon pa rin sabi ni Armando. Nanatiling tahimik ang mag-asawang Del Rio at sa tingin niya, pinauubahan na lamang sa anak ang desisyon kung anong gagawin sa nagkasalang kasambahay. Tahimik na dahan-dahang tumayo si Mildred habang nakayukod pa rin ang ulo. Ako lang bahala sa maid mo, Eman. I trust her at alam kong totoo ang sinasabi niya. Dalhin niyo ang mga suspect sa presinto. Susunod ako ron. Pinal na sabi ni Armando. Sir, huwag kang mag-alala dahil hindi ka sasama sa kanila, Mildred. Dito ka lang, mag-uusap tayo pagbalik ko. Ani pa ni Armando. Tumango ang katulong at saka binalingan ng mag-asawang Del Rio. Madam, senyor, patawarin niyo ho ako. Patuloy to sa paghingi ng paumanhin habang di pa rin tumitigil sa pag-iyak. Akmang luluhod to ulit pero pinigilan to ni Mrs. Del Rio sa isang kamay. Hindi mo kailangan gawin yan, Mildred. Narinig mo naman ang sinabi ni Armando, hindi ba? Pero gusto ko lang sabihin na hindi mo na sana ginawa ito. Sari nagsabi ka sa amin. Alam mo namang pamilyang turing namin lahat sa inyo dito, hindi ba? Hindi na sana tayo umabot pa sa ganito. Ani Mrs. Del Rio na sa halip na magalit, simpatya para sa katulong ang mababakas sa mukha. Noon niya napatunayang malambot talaga ang puso ng ginang. Maraming salamat po, madam. Sa pagkakataong yon napahagulhol na ito habang tila batang yumakap sa mabait na amo. Ikaw, Meredith, iha, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Baling ng mabait na ginang sa kanya, maya-maya, pagkatapos kumalma ni Mildred. Hindi ho, ma'am. Ayos lang ho ako. Sagot niya at saka tipid ng umiti. Mabuti na lang pala at may kinuha tong si Armando sa kwarto niya kanina. Kung hindi, baka napaano ka na. Wala sa loob na napatingin siya kay Armando na naoy matiim na nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa ang iniisip nito. Pero paano nakarating to sa kwarto niya kung sa kwarto lang nito ito pupunta talaga? Nasa dulong bahagi ng ikalawang palapag ang kwarto niya at ang kay Marndo ay halos nasa bungad lang ng hagdanan. Sinadya kaya nitong sundan siya roon? Excuse me ho, tito, tita. Pero siguro ho, uuwi ko muna si Meredith ngayong gabi. Pasensya na ho, pero alam kong nagka-phobia siya kahit paano sa nangyari.
Napabaling ang tingin niya kay Noah matapos sabihin yon. Ang totoo na walang tuluyan ng takot niya at hindi na siya nag-aalala dahil nahuli naman na mga sila rin. Sigurado rin siyang mas magiging alerto na mga bodyguards ni Armando dahil sa nangyari. Pero eto't mukhang desidido si Noah na ihatid siya pauwi sa kanila. Kanina pa rin masama ang tingin nito kay Armando na walang pakundang pinagbintangan ito na may kinalaman sa panloob sa bahay ng alkalde. Mabuti pa nga iho, mas makakapagpahinga at mapapanatag si Meredith kapag nasa kanila siya. Pagpasensya mo na rin ang nasabi ni Armando. Yun nga ho ang point ko. Tungkol naman ho sa hinala nitong si Armando, ayos lang ho. Mukhang sanay naman ho siya sa ganoon. Masyadong padalos-dalos. Anito na tinignan din ng masama si Armando. Pero sandali lamang yon. Maya-maya nilinga siya nito at saka siya inakbayan. Mas gusto mo namang umuwi, di ba, baby? Hindi niya maintindihan pero gusto niyang sabihin dito na kahit di na siya umuwi ay okay na siya. Wala sa loob na napatingin siyang muli kay Armando na nooy nakatingin din pala sa kanya pero kalaunan ay nagbawi ng tingin. Iha, ang mabuti pa nga'y umuwi ka na. Tama si Noah. Mas mapapanatag ka kapag nasa bahay niyo na ikaw. Makalimutan mo man lang ang nangyari ngayong gabi. Segunda ni Mrs. Del Rio. Sigurado ho kayo? Maging si Governor Del Rio sang-ayon na umuwi na siya dahil tumatango ito. Magsasalita pa sana siya pero naagaw ang atensyon niya na magsalita si Armando at magpresentang ihatid na sina Father at ang mga kasama nito sa gate. Wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto ni Noah na iuwi siya. Kukunin ko lang ang bag ko sa kwarto. Paglabas sila ng mansyon, nakita niya ang mas maraming pulis sa bakuran pero wala na roon si Armando. Marahil sumunod na to sa presinto. Bago siya umalis, binilinan pa niya si Melba na ito munang bahala kay Gov dahil ito naman talaga ang tumitingin sa matanda kapag wala siya. Okay ka lang talaga? Malambing na tanong ni Noah nung nasa kotse na sila. Ginagapit ang isang kamay niya at marahang pinisil yon. Yeah, I'm good, Noah. Pasensya ka na kung di akong nandoon kanina para iligtas ka, baby. Malungkot nitong sabi. Natawa siya ng bahagya at saka siya tumagilid ng upo para maharap ang binata. But still, nandun ka pa rin para ihatid ako pa uwi. Dahil ang sabi mo nga, mas mapapanatag ako sa amin. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil doon. Hindi lang naman ikaw ang gusto kong mapanatag, kaya kita inuuwi. Hindi rin kasi ako mapakali kung iiwan kita doon, kahit gano'n na ang nangyari. Pag-amin ito. Noah, look. I have a feeling na laging delikadong buhay mo kapag kasama mong Armando na yon. I think it's about time para seryosohin ko yung sinabi ko noon na pahiramin ko ng pambayad ng utang mo sa kanya, pero hindi ko na kailangan magtrabaho doon. Meredith? Seryoso si Noah at mukhang desidido talaga dahil inihinto pa nito ang kotse. Pero kung nooy nagdadalawang isip siyang magtrabaho sa mga Del Rio, ngayon nagugustuhan niya na ang pag-aalaga sa dating gobernador. Noah, look, hindi na ito dahil sa utang ko sa kanila. Nagugustuhan ko ang trabaho ko at masaya ko. Mabait sila sa akin at yun lang, napakaswerte ko na. Sana maintindihan mo. Paliwanag niya sa binata. Sa pagtataka niya, tinitigan siya nito ng matagal. Pagkatapos bumuntong hininga ito at sa huli, ngumiti rin naman. Okay? Kung yan ang gusto mo, susuportahan na lang kita. Anito bago muling buhayin ang makina. Kinabukasan, akala ko sa mansyon ka matutulog kagabi, anak. Tanong ng daddy niya na nasa gitna sila ng almusal. Kasalukuyan nilang tinitimbang sa sarili kung papasok o ano dahil kanina pa lamang pagising ay masama ng kanyang pakiramdam. Nagkasumpong na naman ang migraine niya, sumabay pa na mukhang malapit na siyang datnan. Umalis ho ang mga Del Rio kaya't nagpasundo ako kay Noah. Dad, hindi ko na ho siya pinapasok dahil late na kaming umuwi. Kagabi pa niya iniisip ang dahilang iyon dahil ayaw niyang mag-alala ang mga magulang. Ganun ba? Papasok ka ba ngayon? Baka gusto mo sumama sa amin ng mommy mo. Susunduin daw kami ng Aunt Maggie mo mamaya. Pagbabakasyon na naman kami sa kanila. Si Aunt Maggie ay nakatatandang kapatid ng daddy niya na taga-probinsya. Madalas itong sunduin ng mga magulang niya at pagbakasyonan sa bahay nito dahil mag-isa lamang to sa buhay. Biyuda kasi at walang anak si Aunt Maggie. Kayo na lang ho, Dad. Papasok ko ako eh. Pero ang nangyari, hindi nga siya nakapasok. Habang nagtatanghali, sumasakit lalong kanyang ulo, kaya ipinasya niyang tawagan na si Mrs. Del Rio at sabihin, hindi siya makakarating ngayong araw. Naintindihan naman siya nito at binili na magpahinga.
Plano niyang magkulong lang sa kwarto maghapon, pero nang sumapit ang 2:00, hindi niya inaasahan ang pagdodoorbell ni Mayor Del Rio sa labas ng kanilang gate. Mag-isa to't walang kasamang bodyguard sa kabila ng nangyari kagabi. Hindi niya malaman ang gagawin. Wala pa siyang ligo at nakasuot lang siya ng simpleng pambahay. Pero mula sa bintana ng kanyang kwarto, kita niyang mukhang inip na si Armando sa labas. Wala siyang choice kundi yung bumangon at pagbuksan to. Mula sa kalahating araw na pakikipag-meeting, nasumpungan ni Armando ang sarili na nasa labas ng gate ng bahay ni na Mayor Dith. Nagpatanghali siyang talaga ng alis sa mansyon dahil inaabangan sana niyang pagdating nito. Pero matapos tumawag ng dalaga sa mama niya at sabing hindi ito papasok, umalis na rin siya. Dumiretso siya sa munisipyo, tinapos sa mga kailangan niyang gawin pero ang isip niya lumilipad. Iniisip niya ang narinig na pag-uusap ng ina at ni Meredith na masama ang pakiramdam nito kaya hindi nakabalik sa bahay nila. Alanganin pa siya nung una dahil mukhang walang tao sa bahay. Pero matapos ang ilang ulit na pagdodoorbell, nakita niyang sumilip sa bintana si Meredith na mukhang kagigising lang. Ngayon nga'y binubuksan ang gate para sa kanya. Good afternoon. Hindi niya malaman kung ngingiti o mananatiling seryoso sa harap ni Meredith. Shit, para akong teenager. Hi, I'm sorry. Hindi ako nakapasok dahil... Shh, I know. Sinabi sa akin ng mama may sakit ka. Pasok ka, mainit dyan. Niluwangan nito ang bukas ng gate para patuloyin siya sa loob. Pagkatapos nagpatiuna itong lumakad patungo sa main door. Hindi niya napigilan ng sariling pagmasdan ang kabuuan ni Meredith mula sa likod. Napakasimple nitong tingnan pero parang dinadaga pa rin ang dibdib niya tuwing matititigan ang katawan ng dalaga. Nakasuot to ng spaghetti strap na may ternong pedal na humahakab sa makurbang katawan ni Meredith. Wala kang kasamang bodyguards? Tanong nito na nilingon siya mula sa likuran, saka binagalan ng bahagya ang paghakbang. Huling-huli tuloy siya nitong titig na titig sa katawan nito mula sa likod. Kaagad nag-init ang kanyang pisngi. Hiyang-hiya siya kay Meredith. Pakiramdam niya namumula siya dahil sa pagkapahiya. Ha? Wala. Hindi naman talaga ako nagsasama ng bodyguards kapag sa'yo pupunta, di ba? Seryosong sabi niya. Mula sa tipid na pagkakangiti, sumeryoso si Meredith. Saglit na namayani sa kanila ang katahimikan bago nito buksan ang pinto ng bahay. Nakasunod pa rin siya dahil nauna itong pumasok ang sarili. Pasok ka. Inaayos pa nito ng bahagya ang sofa. Maupo ka muna. Anong gusto mo? Coffee or juice? Gusto niya sanang sabihin dito na ang gusto niya. Pero natural, hindi niya iyon isinatinig. Baka ko na pang isipin ni Meredith. Tumalima siya at tumupo sa pinakamahabang sofa. Don't mind me. Kaya lang naman ako nagpunta dito dahil gusto kitang i-check. Wala ka bang kasama dito? I mean, nasan sina mommy at daddy mo? Tanong niya matapos sigalang paningin at masigurado na nag-iisa nga sa bahay ang dalaga. Wala sila. Sinundo ng auntie ko. Ilang araw din siguro sila doon. Umupo to sa may katapat niyang sofa. Nagkatitigan sila. Pero halatang naasiwa si Meredith dahil biglang lumikot ang mga mata nito para lang maiiwas sa kanya makalipas ng ilang sandali. Nagugutom ka ba? Sandali, magluluto lang ako. Maiwan ka muna dito? Marahil sa kawalan ng masasabi, biglang nanula sa bibig nito. Akbang tatayo ito pero inunahan niya. Tara, di pa nga ako kumakain eh. At sa itsura mong yan, sigurado ako mas gutom ka pa sa akin. Pigil ang tawa niyang sabi, tsaka na siya nagpatiuna papasok sa kusina. Samantalang di naman nakaligtas sa kanya ang palihim na pagsipat ni Meredith sa sarili at bahagyang pagniwi. Pagdating sa kusina, pinakailaman kaagad niyang refrigerator na ganap na po pwede nilang iluto doon. Natuwa siya at kahit papaano may stock ang dalaga at di na nila kailangan lumabas pa para bumili. Steve, okay na sa'yo? Tanong niya kay Meredith na abala sa paghuhugas ng kasirola. Lumingon to ng bahagya pero patuloy pa rin sa ginagawa. Marunong ka? Halatang nagulat ito. Napangiti tuloy siya. Kahit kailan nga pala hindi pa niya ito na ipagluluto. Hindi siya nito nakita sa kusina kaya clueless talaga ang dalaga na marunong siyang magluto. Marunong naman kahit papaano. Tama ba ako na hindi ka pa kumakain? Inilabas niya sa refrigerator ang pork. Tumabi siya kay Meredith sa may lababo at pinaraanan ng bahagya sa tubig ang karne para kahit paano'y mabawasan ang pagka-freeze noon. Hindi pa. Mas gusto kong matulog eh. Magkakape ako. Gusto mo ba? Kumuha to ng tasa at sinaksak ang coffee maker. No thanks. Hindi ako mahahakain kapag nagkape. Ikaw, ano pang masakit sa'yo? Patingin nga.
Nilapitan niya ito at sinalat sa noo. Hindi naman tumainit kaya't sigurado siya wala itong lagnat. Hindi ako nilalagnat. Natawa ito at hinawi ang kamay niya. Nagkasumpong lang ang migraine ko. Ganito ako kapag parating na yung period ko. Natigilan siya dahil natural ang pagkakasabi noon ni Meredith. Walang kahit konting bakas ng hiya para sa kanya. Ganun ba? Mabuti hindi mainit ang ulo mo. Sabi nila ganun daw ang mga babae kapag may dalaw. Palaging galit kahit wala namang dahilan. Patuloy niya habang inililipat sa isang Tupperware ang ibang pork. Masyadong marami yon para sa kanilang dalawa ni Meredith. Kaya kumuha lang siya ng kalahati at nilagay ang iba sa lalagyan. Dinala niya yon sa sink at saka niya binuksan ng gripo para mababad ang karne na matigas pa rin. Pagkatapos ay sumandal muna siya sa gilid ng lababo at pinanood itong muli. Habang naghihiwa ng sibuyas at bawang. Well, I guess, iba-iba siguro. Although aminado akong umiinit din ang ulo ko. Madalas. Is it true na gusto niya ng chocolate at ice cream kapag may period? Nagkakataon lang siguro. Minsan gusto ko, minsan naman ayoko. Sagot nito habang patuloy sa ginagawa. Nang nagsimula siyang magluto, nawalan sila ng kibuan ni Meredith. Pinaupo na lamang niya ito, tinayaang manood ng lamang sa kanya. Total luto naman na ang kanin sa rice cooker. Lingid sa kanya, inoobserbahan ni Meredith ang lahat ng kanyang kilos. Napansin itong mukhang matagal na siyang nagluluto. Napo na rin ang dalaga na hindi siya makalat kahit pa may pagmamadali sa kanyang kilos. Gutom ka na talaga, no? Tanong nito maya-maya. Paano mo naman nasabi? Wala, halata sa kilos mo eh. Wala bang pagkain sa munisipyo? Kuryoso nitong tanong na salubong pa ang kilay, kaya't napangiti na naman siya. Minsan talaga parang bata si Meredith. Siyempre, meron. Ayoko lang kumain dahil inaalala kita. Seryoso nitong sabi. Kitang-kita na yung sumeryoso din ito. Parang bigla na namang nailang dahil sa takbo ng usapan nila. Maya-maya hindi siguro to nakatiis sa paninitig niya. Tumayo ito, kumuha ng mga plato at kubyertos saka inayos sa mesa. Pero hindi niya na kayang palagi nilang silang nag-iiwasan ni Meredith. Hindi na siya tatagal kung palagi nilang silang nanguhula sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Mas lalo siyang napunta. Ito ang tuluyan sa iba. Pagkatapos na nangyari kagabi ay mas napatunayan niya sa sariling hindi niya kaya na mawala ito sa kanya. Kung pwede lang na palagi nilang silang magkasama kagaya noon, yun sana ang gusto niya. Wala ka man lang bang sasabihin? Wala ka bang reaksyon na gustong gusto kitang makita? Humakbang siya ng ilan palapit kay Meredith. Huminto siya may isang dipa mula sa dalaga. Kunway natawa ito pero alam na alam niyang pilit lamang iyon. Sa dami ng pwedeng makita sa munisipyo, ako pang naisip mo talaga, Mayor? Nandoon si Konsehala Lorna, hindi ba? Sa pagkakataong yon, siya naman ang napangiti. Dahil kahit nakakatawa ito, hindi may kakaila ang selo sa tinig. Namulsa siya at pinakatitigan ito sa mga mata sa paraang hindi ito magbabawi ng tingin. Why do I have this feeling na nagsiselos ka kay Lorna? Are you Meredith? Tanong niya habang nakapinta sa labi ang nakakalokong ngiti. What? Of course not. Bakit naman ako magsiselos doon? Look, masaya ka na sa kanya. Ako naman masaya kay Noah, so ba't di na lang natin sa kanila ubusin ang oras natin, Armando? Sukat sa sinabi nito na wala ang ngiti niya. Gagawin niya ang lahat para bumalik sila ni Meredith. Sa dati kahit pa may Noah na ngayon sa eksena. Humakbang pa siya na isa, papalapit sa dalaga. Paano kung ayoko? Paano kung sabihin ko sa iyo na ikaw pa rin ang gusto ko hanggang ngayon? What if sabihin ko sa iyo handa kitang bawiin kay Noah? Kung sabihin mo sa akin ngayon na mahal mo ng lalaking yon, hindi pa rin ako susuko. Nakita niya na mangilid ng luha ni Meredith. Bakit ngayon pa, Mando? Nakalimutan mo na ba noon na basta mo na lang akong iniwan sa ere? Iniwan mo ako at ipinagtabuyan kung kailan nasa point ako ng buhay ko na wala na ako mahihiling pa. Pagkatapos kung kailan may nagpapasaya na sa aking iba. Kung kailan nahulog na ako sa ibang tao. Saka ka ulit darating at sasabihin na ako pa rin ang gusto mo? Huwag mo naman akong paglaruan. Tuluyan na itong napayak sa harapan niya, bagay na pinakaayaw niyang nakikita sa lahat. Tuluyan niya itong nilapitan at kinabig palapit sa kanyang dibdib. Ilang minuto niya itong hiniyaan na ganoon. Hiniyaan niya itong ilabas ang sama ng loob habang hinahaplos ito sa buhok. I was there, sa Pangasinan, nung nandun pa kayo ni Jonah para sa business ninyo. One day, pinuntahan kita sa shop pero wala ka raw at umuwi dahil masama daw ang pakiramdam mo. Pero pagdating ko doon, nakita kita, nakahiga ka sa may sofa at hindi niya na magawang ituloy ang sasabihin dahil napakabigat noon sa kanyang dibdib.
Kumalasto sa yakap niya pero hindi niya tutuloy ang pinakawalan. At ano, Mando? You are with Jason. Hinahalik-halikan ka niya at hindi ka naman umaalma. What? Gulat na gulat ito sa sinabi niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Walang ganon, Mando. Buhat na magkagulo kayo ni Jason sa tabing dagat, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon pa para mag-usap. Paliwanag nito. Napapikit siya. Doon ay nakumpirma niyang nagpadalos-dalos siya sa muntik ng maging dahilan ng pagkawala sa kanya ni Meredith. Dahil sa nalaman ni Meredith, ano ang gagawin niya para mas luminaw ang lahat ng sinabi sa kanya ni Armando tungkol sa ginawa sa kanya ni Jason. Dahil sa nalaman, maging maayos kayang nasira nilang samahan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.